Hi guys, so pala si Vito B. Ayun o, nagbabalik tayo dahil nagbabalik ang ating pinunong Pablo. Yes! Yes! Crossover ka lang ganyan, tapos team move. Tapos sabay, fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Hi guys, ako pala si Vito B. So, naglabas na naman ang pinunong Pablo. So, sobrang tagal na, siguro ilang buwan din, no? So, nakakamiss. So, kaya tayo nakaganto ngayon. At alam niyo naman na Pablo stan tayo or hotdog tayo. And ayan guys, wag na natin patagalin. Sobrang miss ko na si Pablo sa kanyang vlogs kasi sobrang nakakamiss lang na nagkukwento siya ng kung ano-ano or buhay-buhay niya or habang gumagala siya. And sobrang daming learnings pag si Pablo yung nagbo-vlog kasi ang dami niyang ang dami niyang usap, ang dami niyang sabi. So ayun guys, wag na natin patagalin. Without further ado, let's watch, let's go. Ohayo gozaimasu. Ay, grabe yung buhok ko ah. So mahaba pa yung buhok niya. So matagal na to. Yes! Yes! Let's go! Crossover ka lang ganyan, tapos team move. Tapos sabay, fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Solo lang talaga kaya siya. Pili ko solo lang talaga siya. No? Oh, kasama yun. Parang bata. Rediscover your passion. Let's go. What's up everyone? Kumusta? Long time no vlog. Anyway, Siyempre. dito ako ngayon sa Nagoya sa Nagoya, Japan. Comfort Hotel. Let's go! Dito sa Nagoya, Fushimi. Medyo matagal-tagal na nung huli ako nakapag-vlog and Tama. kating-kati na ako pag-usapan to kasi kahit ako, at times talagang feeling ko hindi tama yung direksyon na pinupuntahan ko. And Grabe naman. for sure kayo rin nararanasan nyo, nakaka-receive ako ng mga messages na paano kapag hindi ko alam yung gusto ko, paano pag wala akong pangarap, paano kapag Panghirap hindi ko nga. alam kung ano yung gusto kong maging ka after 10 years, after 5 years. So parang isa siyang topic na pwede nating pag-usapan if ganun man yung nararamdaman nyo or if ganun man yung sitwasyon nyo. So para tayo nakikipag-usap sa no? Sa counselor. So ito yung gusto ko sa vlog ni Pablo. So masaya siya and sobrang kulit pero on the other hand naman nagbibigay siya ng mga payo sa mga nanonood sa kanya, sa mga viewers niya about sa mga buhay-buhay and outlook at beliefs. And advice na rin. Meron akong ways or siguro meron akong practices para sa ganun bumalik ako sa track. Kasi alam ko napakahalaga ng paghanap ng purpose in Yes. terms of Tama. the direction that you want to go para align lahat ng bagay-bagay, fulfillment. Syempre nakaka-burnout kapag hindi ka na-fulfill sa ginagawa mo. Parang feeling mo naaksaya lang lahat ng oras mo. And yun yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon habang nandito ako sa Nagoya. Let's go. Maglalakbay tayo. So solo talaga Ipapakita ko solo natin talaga sa siya, inyo no? yung Wala siyang kasama. paligid. Since it's my first time here sa Nagoya, habang umiikot, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na nakatulong sa akin sa purpose ko in life. Nag-aalala si Pablo. Let's go! Let's go! Ulo ng buhok ko. Naligo na kasi ako kagabi. Ganun technique ko para dire-diretso na agad ako pagising. Suot na lang ng damit. Maliligo na ako sa gabi. Maliligo na sa gabi. Diba? Anyway. first Mahaba pa day buhok niya dito. sa Nagoya. So matagal na to. So kakagaling ko lang sa Poro. Nahiya akong mag-vlog. so solo- Hassle, ang dami kong bitbit. May bitbit akong backpack dito. So solo trip nga siya, no? Tapos may bitbit pa ako isang bag. Yun, let's go. Pero parang saya niyan, no? Na solo trip ka. Maraming Ikaw lang mag-isa. Kung saan ka pumunta, ayos lang. Sabi, may nakita ako na napanood ko sa TikTok. Kapag yung chirping sound ata, galing ka daw from east to west. Tapos kapag yung isang sound, parang tukko. Ganun? South to north, yung pinupuntahan mo. Ang hirap naman nun. Ano? Lahat dito may sistema eh. Sana all. Sana all. Pupunta muna ako sa coffee shop na paborito ko. Yung favorite coffee shop ko dito is Comeda. Komeda. So
sobrang ganda ng interior. For me Tapos sobrang relaxing. Sobrang simple lang, hindi niya kailangan magpatunay. Yung kape doon, yung Komeda Black. Parang normal So, mahilig lang talaga na siya sa kape, no? May tasa, tapos black coffee. Yung ganun kasimple. Pero gusto ko yung interior niya, yung setup niya kasi very cozy, very warm. Tapos, as in talagang marirelax ka ng todo. Pero sa mga susunod na araw, magagawa ko ng So guys, no, parang wala lang, natutuwa lang ako. Parang ano tayo, parang kasama tayo ni Pablo sa sa Japan. Yung literal na kasabay tayong maglakad kasi literal na parang one-on-one yung nangyayari kasi hawak niya lang yung camera tapos yun lang yung kausap niya. So parang yung mga viewers, parang ang feeling natin is kasama tayo doon sa Japan sa paggala niya. So sobrang raw and walang filter. Talagang ramdam mo yung genuine reaction niya sa mga bagay-bagay. Pag medyo natutuwa siya or kaya naghahanap ng lugar kung saan siya pupunta. Sobrang ano lang, natural na natural. Sarap. Snowboard. Let's go! Let's go! Grabe talaga dito. Lagi siyang ganun eh. Paborito ko talaga ang Japan. Hindi pa ako nakapag-visit ng ibang country pero ganun kasi ako kapag may natagpuan ako na gusto ko, kahit pa ulitin ko yun, okay lang sa akin. Hindi ako magpapalit-palit. Ayoko na mag-try unless it's something na kailangan kong gawin para, alam mo na, maiba naman. Pero usually pag may natagpuan ako na gusto ko, yun, wala na. Hirap kaya matagpuan yung Gusto mo. mga ganung bagay. Those are gems. Nagoya. Tapos sa mga susunod na araw pupunta ako sa Hindi niya pupuntahan. Okay. Doon tayo yung bridge kasi yung famous bridge doon. Pati yung may mga temple doon. Gusto kong punta. Para tayong kasama ni Pablo talaga dito. Nakakatawa. Para may emergency situation na tayo. Kailangan ko bumalik ng hotel. Ang sakit ng tiyan ko. Diyos ka po! Maglakbay, kailangan muna nating, alam mo na, para gumaan ang pakiramdam. Pamparam, pamparam, pam. Hindi muna siya nag-ano eh. No? Kailangan muna magbabas pakiramdam. Wala talaga. Paborito ko talaga dito. Wala na mga kasalo dito. Mahaba pa nga yung buhok niya dito. Matagal na to. Last year pa siguro to. Baka last year ng December. Ouch. Winter pa eh. You know, perfect. Perfect combination. Hindi pala ako nakapagsuot ng hikaw. Napaka-random. Ayoko makasagabal kaya medyo mahina ang boses ko. Oo naman. Wala na masyadong tao sa paligid. Pwede na ulit mag-ingay. Yahoo! Napakaligalig na ito ni Pablo. Ang lamig. Pero feeling ko ang sarap nga dyan sa Pumunta ng Japan. park. Parang sobrang peaceful. Maraming parks dito eh. Parang kanya-kanya kayo talaga ng buhay. Parang ang daming spaces dito na ginawa talaga for recreational activities. Like yung mga parks, sa mga kids, ganyan, sa mga tao. I mean, dapat sana may ganun sa atin. May ganun naman sa atin, pero hindi lang every kanto meron. Wala lang, ang saya lang na there's a safe space where you can rest outside of your home, outside of your hotel. Tama. Tuko. Hindi na. Hindi naman ako mukhang gusgusin. Very good. Sangat ang buhok na to. Dang. Angas ng buhok nun. Marami talaga maangas ang buhok dyan sa Japan. Mga fashionista dyan eh. Bye-bye. Alam niyo na, kita-kits tayo after the meeting. Ay, yo, what's up?
So, yun po. Tapos na yung meeting natin. So, sa meeting. Medyo mahaba-haba. Pero, dito na ako ngayon sa labas. Nag-aantay ako sa bus. 9:30 pa daw. Meron pa tayong 15 minutes para maghintay. Pero, pupunta ako sa Shirakawa-go. Medyo makapal yung Shirakawa-go. snow doon. Tapos may koi fish. Hindi naman village, pero may koi fish doon. I don't know if nandun pa kasi sabi nirelocate daw, pero tingnan natin kung nirelocate na nga. Malamang nakikita nyo na rin sa TikTok yun or sa Instagram or sa kung anumang social media. Foul! Napaka-random nito. Pumipito na si Manong Guard eh. Ay, lahat dito, even the simplest job, no, merong nagmamando. So si Manong, ayun no, nandun sa kabilang kalsada. Saan ba siya? Ayun, nakatalikod siya. Nag-aantay siya sa ano. Ayan, Grabe, no? ang kahit- liit lang ng kalsada. Oo nga. Ang lit ng kalsada, may nakabantay pa. May tatawid. Lupit, di ba? Sana oil. Mamaya na ulit tayo mag-usap pag nandun na ako sa Shirakawa-go. Kasi ang lamig. Naninigas yung kamay ko. Lamig nga yan. Bye-bye. So, winter nga yan. Siguro mga ano yan, January. Ayun po, no? Pagkatapos ng mahaba akong meeting, pumunta dapat ako sa Sa Kapihan. Shirakawa-go. Oh. So, sumakay ako ng bus. Yun nga lang, syempre hindi pa natin alam masyado yung lugar. Nag-abang ako sa bus stop. Mali. Sinabi ni Google Maps na doon daw mag-aabang, pero hindi naman pala. So, na-miss ko yung bus, 9:30 AM yung bus. Ngayon, yung last ticket na nabili ko for the bus, papuntang Shirakawa-go. Hulaan nyo, kala mo sasagot eh. Ang ano pa, alas 3 PM pa. Ang tagal. So, ang dami Yun- ko pang oras para Yan lang maghintay. hirap pag solo ka, no? Hindi ko na alam gagawin. Pero ang saya niyan. Try ko na Masaya lang yan. Pag naligaw ka or ano. Ngayon pumunta tayo sa nearest park. Parang Ito soul ang sinabi searching ko yan gabi. eh. I-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na naging effective sa akin sa paghanap ng passion ko or Yan ng na. purpose ko in life. Ang Since ano, matagal-tagal pa tayo Advisor. Magbabalik muna tayo sa basics. Let's go back to basics. So, yung pupunta tayo sa nearest park na pwede natin mapuntahan. For me, ito nag-work talaga siya. Going back to basics para malaman mo kung saan ka very passionate about. Kung ano sa tingin mo yung purpose mo. Effective yung balikan mo yung childhood mo. Kasi yun nga, it's free from societal pressure, sa societal expectations. Diba? Siyempre maraming expectation. Even yung mga parents natin may expectation. Friends natin may expectation. Lahat may expectation. Tama. I mean, minsan hindi na makapag-isip ng Napaka no guys, hindi naman sa pag napakalawak ng pag-iisip nito ni Pablo, no? And the mere fact na alam naman natin na ang isang Pablo ay maraming iniisip yan sa pansarili niya. I mean, marami niyang iniisip eh. Kumbaga, ang daming pressure din sa kanya. Pero, ang galing niya magbigay ng payo para sa iba. And, yun nga yung ironic eh. Ang galing niya magbigay ng payo sa iba. Pero yung sa sarili niya, medyo parang hirap siya eh. Kasi, inaamin naman niya na overthinker din siya. At hindi siya mapakali pag may mga something na bumabagabag sa kanya. So, ayun lang, wala lang. Pero, if Ang galing niya babalikan mo yung kabataan mo, yung bata ka pa, nung preparatory ka, siguro kung nursery or elementary, tatanungin ka ng teacher mo, ano yung gusto mong maging? Ano yung mga bagay na gusto mong ginagawa? Or even mga hobbies mo? So, I think malaking bagay na para makatulong, para mahanap mo yung bagay na very passionate ka if babalikan mo yung childhood mo. Kaya ngayon, pupunta tayo sa, ano bang park yung pupuntahan ko? Shinazawa Park? So, magpa-park muna siya. Kasi alas stress pa yung ano niya eh. Sakit sa likod. Masakit sa likod yan pag malamig. Alala ko lang nung bata-bata pa ako na elementary. Ay, parang pabigatan ng bag eh, no? Alam mo may mga batong dala eh. Hindi naman nag-aaral, hindi naman nagbabasa. Natutuwa ako kasi. Kasi ang daming libro kasi pag elemental. Japan, merong mga parks na pwede mong puntahan na very safe. Like, pwede kang tumambay doon kahit anong gawin mo, di ba? Nakakatawa lang. Uy, ang kulbit na to ah. Yeah. Ginagawa doon. Anyway, ang dami kong gustong gawin ng bata ako eh. Naalala ko nung bata ako, may liga sa amin ng basketball.
Tapos Sumali ka? nagkaroon kami ng spider-spideran. Hindi ko maalala kung anong tawag ng spider-spideran. Spider. Yung parang lalambitan kayo sa monkey bars. Tapos magta-try kayo maglaban gamit yung paa. Tapos, Oo, parang alam ko nga yun. sorry dun sa nakalaro ko kasi naglaro kami. Natalo ko siya. So nakapitan ko siya. Tapos bumitaw siya dun sa monkey bar. Pero inipit ko siya sa paa ko, sa dalawang legs ko. Yung legs ko naka-wrap around sa katawan niya. Parang hindi siya... Hindi pa rin siya nalalaglag pero nakabitaw na siya sa monkey bar. Tapos nung hindi ko na nakayanan, nabitawan ko siya gamit yung legs ko. Tapos sumampas yung ulo niya. Hello? Sorry. Anyway, nagalit sa akin yung mga magulang niya. Siyempre. Natural naman, siyempre. Pero it's an accident. Tapos lahat, pares naman kami. Bata kami pares nun. Hindi namin alam ginagawa namin. Parang kulay ng buhay natin, ng childhood Yan ang mangyayaring days ni accident. Pablo. Pero, I'm really sorry, brother. Hindi ko sinasadya. Sino kaya yun, no? Ang daming ganap. Tapos si Chichi, dati, sa daycare center yon, nagkabukol ng malaki yan dahil pinabantayan sa amin ng papa namin si Chichi. Tapos kasama ko si Kuya Kabin. Si Kuya Kabin nag-basketball. Tapos ako rin, nanood ng basketball. Tapos di namin nakita, bigla na lang umiyak si Chichi. Nadapa pala. Tapos ang laki ng bukol sa ulo. Nayari kami kay papa nun. Nandito na ako sa park. Pero wala palang playground dito. Parang nandun sa kabila yung playground. Hindi ko alam bakit nandun sa kabila. Pero parang school yun eh. Ayun o. School yun? Diba? Ayun yung mga monkey bars yung sa kabila. School ata yun eh. Anyway, tingnan natin kung meron dito mapupuntahan. Parang malaking park lang siya oh. Parang ano lang. Dididit. Oo nga. Dididididididit. Parang malaking open space lang, no? Pero may upuan, no? May upuan. Diba? Wala namang playground. Sisiso sana si Pablo eh. Parang magsisiso. Wala kang So, kasama. Ayun, kita mo may falls dito. Hindi siya totoo kasi false siya. Justin, ikaw ba yan? Didididit. Oo nga, no? Diba, ganda. Solid. Ganda nga. Parang nakadaan na pala ako dito. Kahapon. Hindi pa malaglag si Pablo. Kahapon dito merong naliligo na swan. Oo? Ay, smoking area pala to. Angas. Parang ganda, no? Sobrang peaceful. Sarap tumambay dyan. Playground. Sayang. Wala, ano lang, parang park lang talaga siya. Ayun yung playground do, hanep. Sa kabila. Paano pumunta doon? Naglalaro na si Pablo eh. No? School ata. Ano Ayun. ba? Ay no. Anyway. Wala, hindi na makita. Hindi ako maririnig dito. Lakas ng tubig. Upo muna ako. Grabe tong tree na to. Wala nang leaves. Fall kasi. Natin to dito. Naku po. Naku 60% na lang yung mic. Dahil ko pag gusto sabihin. Anyway. Ayun. Katulad lang sinabi ko kanina. Back to basics. In order to Ang ganda ng lugar. in life, pwede mong i-revisit yung childhood mo. Maraming bagay na siguro yung feeling mo alive na alive ka pag ginagawa mo yung bagay Pogi. nung bata ka. Or yung kapag hindi mo namamalayan na tumatakbo yung oras, yung mga bagay na very passionate ka gawin. Usually, yung mga ganong bagay. Ang ganda ng camera niya, no, guys? So, wala lang. Ang saya lang panoorin ito ni Pablo no, pag mga ganito. Kasi parang, alam mo yung parang, kumbaga, nandun ka rin dun sa moment. Na parang kasama ka niya, sobrang raw lang, para kayo nag-uusap na magtropa. And hindi siya yung sabi mong scripted or may sinusunod na parang, ano man tawag doon? Synopsis, kumbaga sa isang story. Wala lang, spontaneous lang kung ano yung sasabihin niya, kung nasan siya, kung saan siya
maabutan ng ng lugar na pwede niyang pagtambayan sa magsalita. So sobrang genuine lang, sa sobrang raw. Ito yung gusto ko or na-miss ko sa vlog ni Pablo. Buti na lang naglabas to kasi Or tagal, yung Pablo. kapag hindi mo namamalayan na tumatakbo yung oras, yung mga bagay na very passionate kang gawin. Usually, yung mga ganong bagay, malaking parte yun ng paghanap mo or para malaman mo kung ano yung purpose mo in life. Tama. Nung bata ako, actually, isa sa mga pangarap ko yung maging basketball player, ganyan. Oy. Astronaut. Astronaut? Yung astronaut, ano yun, medyo malayo yun. Pero if given Astronaut? the chance or if I Kaya have siguro to all the time and resources, gumawa ng siguro, tambol. maging astronaut or pag-aaral ng physics, tinaho ko yun. Grabe naman to. Pagbabasketball, talaga, nung talino. bata ako, sali ako ng Salian Liga, sumali din ako ng varsity nung high school. So, Nice. talagang malalaman mo, even now, nagbabasketball pa rin ako pag may time. Nakakalaro ko si Kuya Jay, yung crossover ka na ganyan, tapos spin move, tapos sabay, fade away na ganyan. Ako, napakalapit ni Pablo. Napakalupit ni Pablo. Talagang hilig na hilig ko yun ng bata. Ano pa ba hilig ko ng bata? Ayun, pagkanta, pagpa-perform, right now, yun na yung ginagawa ko. Sa totoo lang, mahilig ako magbasa, mahilig ako gumawa ng poetry. Nung Napakalapit. bata-bata pa ako, mahilig ako magsulat ng kanta talaga. Pero syempre sa sarili ko lang yun. Nung high school ako, di ba? Nirelease ko ngayon Drowning in the Water. It's a song that I wrote when I was 14 years old. So, Grabe, 14 years old, no? bata-bata pa yun. Ano bang Talagang ginagawa ko yun nun? Sa mga bagay na gusto kong gawin. And right now, yun na yung trabaho ko, yun na yung ginagawa ko. And I feel like it's also my purpose to Create songs. write songs and try to yung put them out kasi nga marami na inspire, di ba? Maraming Yes. nakaka-relate sa storya, maraming na-motivate. So, Galing. ganun din, even kay Nevin, di ba? Mapabanggit ko si Nevin Uy, dito si sa Nevin. PBA. Sabi ko sa kanya, nung kino-coach ko siya, Nevin, I treat you as an artist. Ko siya, Nevin, Uy. I treat you as an artist. Sabi ko sa kanya, kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung sinasabi ng heart mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung gawin mo sa pagpe-perform. Kasi na-pressure siya na hindi niya alam kung Anong yung, kakantay niya? gagawin niya. Kasi bigla akong binago yung areglo ng kanta na I feel like it didn't need na tumaas pa. Kasi yung kanta is very emotional. So sabi ko sa kanya, I treat you as an artist. Think about it. Ano yung gusto mong gawin? Ano yung gusto mong sabihin dun sa kanta? Grabe, no? Kasi Bata pa na ni Nevin, Sabi nga, pero napakahalaga talaga na align na-pull yung off niya. nararamdaman mo sa ginagawa Gustong mo. mangyari ni Pablo. Yung values mo, yung principles mo. Kasi in the long run, if hindi siya aligned, then parang mababurnout ka, magkakaroon ka ng Tama. parang disalignment sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, ito ba ba? Masaya pa ba ako? Ito ba ba yung tamang ginagawa ko? Hindi na pala, baka hindi na pala, or hindi pala yun yung purpose mo. So, mahalaga talaga na every time, every step of the way, kapag may gagawin ka, make sure na gusto mo yung bagay. Tama. Even nung college, pinaka gusto ko talaga kukunin na course is conservatory in music, but I wasn't able to take it. I had to take up a course na hindi ko naman totally gusto. Accountancy, yun yung first year college. Accountancy? Tapos then, PUP. parang I shifted to... Guys, pag PUP ka, kasi ang PUP kasi parang ang pinaka nila, kumbaga, kunyari sa Mapua is engineering, sa PUP, accountancy. Parang yun yung pinaka best course ng PUP. Yun yung first year college ko. Tapos then, parang I shifted to AB English major. Nag-major in English ako. Dahil may nakita ako na dun sa syllabus na gusto ko yung creative writing, technical writing. Tapos Kaya meron pala. writing, syempre, mahilig naman ako magsulat. So, I took up the course and sobrang nakakatulong siya sa akin ngayon sa pagsusulat, Galing. sa pagsulat. So, yun ng talaga, kanta, no? even sa Yun yung paggawa ng destiny mo. melody. Kasi for sure, yung mga tunog na mga letra, merong nagagawa yan sa melodies. Hindi yan basta-basta binibig ka. Nice. Kapag kumakanta ka, hindi ka din. Grabe, iba. Sobrang genius talaga nito ni Pablo. Biruin mo. Hindi, dahil din sa napag-aralan niya. Pero kahit napag-aralan mo kung hindi mo yun, sinapuso, kumbaga. And to think na bawat letra pala may kumbaga may connection, may melody. So, grabe. Kaya pala genius to si Uno.
kung paano mo siya bigkasin, yun na siya. Di ba? Meron din creative way of singing, creative way of trying to put letters and syllables and words together to create a sound that's unique. So, yun yung mga natutunan ko. Nagpapasalamat ako kasi doon ako dinala ni Lord. Happy naman So, ako sa buhay ko ngayon. Na-meet so yun marami talaga ang akong ano? friends, marami ako na-meet na colleagues yan. Even when I was Yun working. talaga yung calling Yun. mo, Pablo. Kaya rin ako umalis sa work kasi di ba nga sabi ko yung pagiging data analyst ko hindi naman yun yung gusto ko. Sobrang nade-drain ako bakit ko siya ginagawa. Ay. Pero yun, first thing that you could do in trying to find out your passion or your purpose in life, balikan nyo yung childhood nyo. Yun yung mga moments na talagang wala kayong pakialam sa mundo. Kung ano lang yung gusto nyo gawin, yun na yun. Di ba? Tama. Sa totoo lang, dapat hindi naman mahirap ang pagpili ng gusto. Pero dahil merong pressure ng society, ang dami natin naiisip, ang dami na naapektuhan tayo sa pagdesisyon. Di ba? Tama. Tama ba yun, boy? Yes! Tama ba yun? Oo! Tama yun! Tama ba yun? Loko-loko talaga si Pablo, ano? Tama? Oo, tama! Tama! Tama ka damulag! Tama ka damulag! Haba ng pinagsasabi ko ah. Akala mo naman may sense talaga. Uy, hindi, meron. May sense yan, Pablo. Parang kailangan ko na naman makipag-meeting ah. Diyos Uminom ko! kasi ako ng tea tsaka ng kape. Ah, Wala talaga to. Sirain talaga ang tiyan na ito ni Pablo, no? Which is parang ako, guys. Kasi siguro lactose intolerant tayo. Intolerant? O, intolerance. Basta, pag meron akong nakain na medyo, hindi naman lagi, ewan ko. Kasi kumakain naman ako ng pizza, kumakain naman ako ng ng may mga dairy products. Kumakain naman ako ng ice cream. Pero minsan lang talaga. ang dami kong gagawin. Mag-edit pa ako. Parang hindi naman itong bakasyon. Hindi na, mamaya na ulit ako magkwento. Mabalik. Kita niyo yan, magkaibang mundo. Hindi naman magkaibang mundo. Pero, alam nyo, sa totoo lang, isa yan sa mga bagay na gustong gusto ko dito sa Japan. Kanya-kanyang buhay. Gusto ko yung culture ng Japan na enjoy nila yung solitude nila. Yes. Even Yan ang sa gusto mga ko rin. restaurants dito, makikita mo coffee shops, merong mga seats na Isa lang. yung pang isang tao lang talaga. Yes. Tapos may mga dividers. Yun yung sobrang isa sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko. Ang ba't ako, ano to? Ang lapit. Yan, Ang lapit. Isa yun sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko pagdating dito sa Japan. Pag sa Pilipinas kasi di ba parang minsan it's embarrassing na wala kang kasama. Di ba? Parang pag Tama. isa ka, titingnan ka agad as kawawa naman siya. Kawawa siya naman. kumakain, ganun din. Oo. Ako personally, mas talagang nai-enjoy ko kapag mag-isa ako na may ginagawa ako. Pero parang focus lang ako sa ginagawa ko. Masarap din naman ang may kasama, pero minsan talaga masarap gumala mag-isa, yung mag-ikot ka, kakain ka mag-isa. Para kasing sobrang payapa. And hindi ko naman sinasabi na yun yung pinaka maganda, pero somehow minsan kasi masarap talaga gumala mag-isa. Yung wala kang kausap, ikaw lang talaga. Sobrang Ako, na may ginagawa ako. Nakakaano lang. Nakafocus lang ako sa ginagawa ko. At times na-enjoy At ko peace na ka, ganun. kasama yung ibang tao. Tapos, doing things that we can enjoy together. Yun. Wala lang, napansin ko lang na-inspire ako. Na-inspire ako dun sa shot na yun na parang may dalawang mundo. Uy, may snow. Katuwa naman kahit may kamahalan. Minsan, kailangan mo talaga mag-break sa usual routine mo para makakita ka ng bagong perspective. Nice. Oo nga. Let's go! Let's go! Uy, nag-snowboarding siya. I want to lose 20 kilos for wedding. Do you know your fasting time? No? Minsan, may kamahalan. Wait lang. Gusto ko yung sasigaw eh. Yan. So, ayan guys. Hindi man yung inisip natin na sobrang nakakatuwa or parang sobrang Well, gusto ko yung ganito guys. Yung sobrang solemn lang. More on advice. Kasi,
meron naman tayong show break guys na puro kakulitan ng boys or bardagulan. Gusto ko yung ganito ni Pablo talaga kasi dun sa makauna niyang vlog, yung nagmamotor siya, which is meron din ako nung reaction video. Sobrang sobrang natural and sobrang raw. Kumbaga parang nag-uusap lang kayo na magtropa and yun yung pinakagusto ko talaga sa vlogs ni Pablo at meron kang matututunan talaga. Sobrang malalim kasing tao to si Pablo So again guys, ano masasabi nyo sa vlog ni Pablo and may part 2 pa ata. So ano Pablo, bagantay ba kami ng next year dito sa part 2 kasi ang tagal mong mag-upload, pinuno. Pakibilisan please. So ayan guys, pa-subscribe na lang din po sa mga di pa nagsasubscribe. Yun lang po, hanggang sa mali. Paalam. Bye.